Kamusta mga tol? 2-0 na ang Boston Reptics, no? Meron pa bang pag-asa makabangaw ng Dallas Reptics? Meron pa ba? O diretso 4-0 Taylor Swift na to? Celtics vs Mavericks Game 3 preview ha? Tirain na natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, sa game 1, nag-improve na yung laro ng Mavericks mga tol no? Pero ito ang problema, si Papa Luka 8 turnovers, walang yung pogi na to. At dahil doon, 21 points of turnovers ang Celtics, malaki yung numero na yan mga tol ha. O yan, tapo ng sabaw. At yung nakita ko pa yung mga ganito mga tol, na parang hindi si Papa Luka yung naglalaro no? Nawala bigla sa balanse, yun, nag-slide na yung paa, traveling ko dyan pogi. Yung bang parang yung mga turnover na pinapakita niya, parang bihira talaga mangyari sa kanya yung mga ganyan kasi ayan, tinan niya sinilip naman niya kung meron tao sa likod niya, di ba? Tapos kinalimutan na niya, ayun, natapik na nga tuloy sa likod, tapo ng sabaw. Nakakapasok tuloy palagi yung Celtics, diyan nanggagaling yung mga points of turnovers. O yan pa isa, tinan nyo, meron na naman sa likod niya, di ba? Nasundutan na naman siya sa likod, tapo ng sabaw. Fast break na naman tuloy yung Celtics, points of turnovers na naman yan. Ayan pa isa, sumalaksak na naman siya. Nawala na naman siya sa balanse Pero tingnan niya Mavericks mga tol walang kumakat kahit isa sa mga walang yan. Nakatambay lang lahat sa 3 points Ayun, kung anong pasa na naman tuloy yung ginawa, tapo ng sabaw. Fast break na naman tuloy yung Celtics, points of turnovers na naman yan. Okay, ito ba, tingnan niyo ginawang pass ni Papa Luka dito. Nako po, behind the back pass pa ginawa. Yung tapo na naman ng sabaw. Fast break na naman tuloy, yun na foul na nga. Isipin niya mga tol 8 ganyang turnovers. Ayun pa isa, pinasa ni Papa Luka, yung tapo na naman ng sabaw. Fast break na naman ng Celtics, pasa-pasa. Tinamad pa magbantay si Papa Luka, libre to siya din double pay for 3 points of turnovers na naman. So ang tanong meron ba solusyon sa ganyan? Oo naman, di ba? Pogi-pogi naman yan, meron yan. More concentration lang siguro sa laro kasi yung mga alanganin pasa na ginagawa niya tsaka yung mga sundot sa likod sa kanya, hindi naman yung normal kay Papa Luka Tsaka yung mga teammates niya, syempre, pag nakita siyang alanganin na yung pwesto niya, kumat naman sila dapat, di ba? Huwag yung nakaabang lang sila lahat sa 3 points. Pero syempre, i-credit din natin yung depensa ng Celtics, malakas talaga Pero hindi pwedeng ganito pa rin sa susunod na laro, di ba? Kapag naka 21 points of turnovers na naman Celtics, talo na naman yan malamang. Okay, like mong hayop ka hindi na nga makapanalo Dallas Reptics, hindi ka pa nag-like, mag-like ka na. Tapos isa pa napansin ko mga tol, kadalasan ngayon tumutulong na yung Celtics sa loob pag si Papa Luka may hawak ng bola At itong ganitong mga cut, dapat maging consistent talaga yung Mavericks sa mga ganito Hindi pwede pag dinoble tino si Papa Luka, nakatambay pa rin kayo lahat sa labas. Madali para sa depensa yung ganun Kailangan mayroong mga cutters para malito rin yung depensa sa labas. Okay pa, tinan niya, pag silaksak ni Papa Luka yan dinoble tino siya, diba? Pero nag-stay lang sa 3 points yung mga walang niya kakampi niya. Ang problema, pag pinasa sa 3 points, tungka ba naman sa 3 points sa mga walang niya? 6 out of 26 lang sa 3 points ng Mavericks sa larong ito mga tol. Kaya yung kuwig sa loob na ginagawa ng Celtics, hindi nila napaparusahan tuloy Yan si Green-Minded, 0 out of 3 sa 3 points, walang na-shoot Kapag ganyang hindi kayo makashoot palagi sa 3 points, ganyan magiging depensa Yang si Rogers Jr., 0 out of 3 sa 3 points sa game 2. Hirap manalo kapag ganyan no? Okay pa isa, tingnan nyo, double team na naman, diba? Maganda yung pasa, nakarating kay PJ Wash. 1 out of 5 lang si PJ Wash sa 3 points sa larong ito, yung tungkad na nga. So yung tatlong main role players ng Mavericks mga tol, si PJ Wash, si Rogers Jr. at si Green-Minded. Yung total nila sa 3 points, hulaan nyo 1 out of 11 lang sa 3 points sa mga walang yan. Malabong manalo Mavericks sa pag ganyan. Kahit pa nga itong si Maxi Cleavage, bakit ba yung pinapasok ng Dallas Mavericks? Kasi meron yung 3-point shooting, diba? Pero anong ginawa niya? 0 out of 2 sa 3 points na walang ya, pareho pang open. O yan pa isa, si Maxi Cleavage na naman, diba? Kita na naman ng bakal, for 3, kumalog na nga. At again, kagaya nung game 1 mga tol, hindi masyado nag-play yung Mavericks sa game 2 Yung mga ganitong Spain pick and roll, ang best ko lang ito nakita Tsaka yung mga ganitong off the ball screen, bihirang-bihira nilang ginawa talaga itong ganito, walang play-play No, bakit gano'n? Walang play. Bakit kanyo? Kasi nakontento na naman sila sa mga ganito. Nag-switch lang sila palagi tapos mag-isolation na naman sila Yung unang naging target nila, ito si Jason Tatum, diba? Kinukuha palagi ni Papa Luka sa switch to, yun naawa na nga. O yan pa isa, switch na naman. Noong first quarter, nakakashoot palagi si Papa Luka no? Kaya namang pa nga yung Mavericks sa first quarter. Tapos nung ipinasok naman si Pritchard Reynoso, siya naman yung naging target ng Dallas Mavericks sa mga isolation. Kaya si Papa Luka, shoot! Okay pa isa, nag-i-screen palagi si PG Wash, diba? Para mapasin si Pritchard Reynoso kay Papa Luka. Pero tingnan nyo ginawa ng Celtics mga tol, Hindi na nag-switch ngayon si Boring Brown Ayan, Papa Luka, for 3, shoot! Ayan pa isa, tingnan si Boring Brown, tingnan nyo, ayan ayaw magpa-switch na no? Ayan, kaya siya na lang inatake ni Pogi, by the way, shoot! Pero mga tol, style naman talaga ng Mavericks yung ganyan Kukuha sila palagi ng switch tapos mag-isolation nila sila, diba? Pero yung ganyan mga tol, magre-rely nila sila talaga palagi sa galing ni Pogi Kapag ganyan, siguro kung umiscore si Pogi ng tackle pwedeng manalo yung Mavericks Pero kapag hindi, malamang talo na naman kayo dyan.
Ang laki kasi talaga na naging impact ng ginawang switching defense sa Celtics mga tol no? Kasi nawala yung mga pick and roll na plays ng Mavericks, naging puro isolation na lang eh. Ang problema, ito si Megastar talaga, hindi makashoot ang walang niya eh, no? Well, nice defense tungkab na nga. 8 beses nag-isolation si Megastar mga tol ha. Hulaan nyo, ilang beses nakashoot ang walang niya. Isang beses lang eh. Diyan mo talaga makikita yung lakas ng depensa ng Celtics mga tol. Wala talaga sila masyadong butas sa depensa eh, no? Kahit sino sa perimeter, malalakas tumipensa lahat eh. Pero paminsan-minsan naman mga tol, nakikita naman ni Megastar yung bakal eh, no? Pero wala talaga, ang pangit talaga na shooting niya dito sa game 2 eh. Ang malamang na hindi nyo napansin, nung game 1, puro sa sentro yung ginagawang atake ng Mavericks sa isolation, di ba? Pero dito sa game 2, hindi ganoon, puro sa guardia sila umaatake ngayon eh. Bihirang-bihirang natin actually nakita na nag-isolation yung Mavericks sa sentro ng Boston Celtics. Katulad dito si Tikbalang, di ba? O yan, wala na naman kumikilos sa iba sa Mavericks, so nakatambay lang lahat eh, tinira na nga, tungkab na naman. Tingnan nyo yung backshot ni Haldy Double Play mga tol, buwis buhay na backshot eh, nice! Ang ginawa kasi kadalasan ng Tikbalang mga tol, show defense. Ayan, tingnan nyo Kaya bihira talaga na papaswitch ngayon yung malalaki nila eh. Ayan, tinira na ako ni Papa Luka. Shoot! Ay! Okay, pa isa, tingnan nyo, show defense lang, diba? Kaya nakasalak sa tuloy si Megastar, tuloy-tuloy, layap yan. Pero dapat kapag ganyan mga tol, i-take advantage dapat ng Mavericks yung ginagawang switching defense sa Celtics in another way. Eto, kasi ang nagkapon sa ilalim, pwede to eh. Kung hindi nyo napansin mga tol, ano yung kadalasang ginawa ng Celtics kay Boss Al? Siya yung nagbantay kay Rogers Jr., diba? Tapos si Jason Tatum, siya yung nagbantay kay Sander Gafford. At yung nakita natin, nakailang poster si Sander Gafford dyan, diba? So I think kung ganyan uli yung gagawin ng Celtics mga tol, o kaya kung mapaswitch palagi si Sander Gafford sa mas maliit sa kanya, pwede yan, ayan pasahan nyo sa poster si Sander Gafford, may opensa naman yan eh. Okay, pakisa, tingnan nyo, napaswitch si Jason Tatum kay Sander Gafford, diba? Ayan napasahan na naman sa ilalim, tak! Kailangan mga tol, dagdagan pa talaga ng marami ng Mavericks yan eh. Kasi hindi naman palagi natulong yung Celtics sa ilalim, diba? So meron talaga advantage sa Sander Gafford sa ilalim kapag ganyan. O kaya wag naman puro isolation, no? Mag-execute naman sila na mas marami pang play kagaya ng fake pick and roll. Naging effective talaga yun laban sa Timberwolves eh. Wag silang umasa lang palagi sa isolation kasi pagkagaling ng one-on-one defenders yung Celtics eh. So yung sinabi natin kanina, effective si Sander Gafford sa ilalim, di ba? Pero itong si Maxi Kleber sa ilalim, hindi effective nung ginawa nila itong sentro eh. Kasi nangyari doon mga tol, nawalan sila ng depensa sa loob. Wala kakwenta-kwenta talaga yung depensa ni Maxi Kleber sa ilalim eh, no? So iwasan nila to, wag nila itong gawing sentro. Kinain lang sila palagi sa loob ng Celtics sa 2 minuto na ginawa nila sentro si Maxi Kleber sa game 2. Dapat at least siguro, isa palagi kina Sander Gafford at Derek Ramsey Lively yung nasa loob para magsentro para sa Mavericks. Now ito mga tol, no? Di ba nung game 1, pinansin natin yung depensa ni Papa Luka at yun, consistent talaga si Pogi Pogi talaga eh. Kasi kahit sa game 2, napakawalang kwenta ng depensa ni Papa Luka. Naiiwanan siya palagi eh, no? Kung ang Celtics walang butas sa depensa, eto si Papa Luka, isang napakalaking butas talaga sa depensa, hindi pwedeng ganyan. Useless lang si Pogi no? Si Jason Tatum, yung bantay niya, susundutan niya, hindi maiiwanan ka talaga niyan. Ayun, full counted pa nga tuloy. Kaya ayan, kinukuha pa nga tuloy siya palagi sa switch tapos mag-isolation tapos iiwanan na naman siya. Nako, Papa Luka, don't worry ako, hindi kita iiwan, love kita eh, layup yarn. At tapos eto, wala pa rin talaga sagot yung Mavericks, titigbalang sa poste, diba? Mukhang walang no choice sila dito mga tol. Kailangan talaga i-double team na nila ito no? Lalo na kapag nasa high post tapos maliit yung bantay, nako po, i-double team nyo na kasi titirahan lang niya ng harap-harapan yung mas maliit sa kanya eh. At talaga mautak din talaga yung Celtics mga tol no? Kapag nagka-switch kay Tikbalang, ginagawa nila, pinapaposte nila kagad. Complete kabaliktaran ng ginagawa ng Mavericks. Kapag nagka-switch ang ginagawa nila, hindi nila pinapaposte yung malakas sa kanila. Gusto nila, palagi si Papa Luka parang ititira palagi sa akin eh. Na mga tol, ito kung naaalala nyo nung game 1, ang sabi ko doon, kailangan i-expect ng Mavericks ngayon yung mga passes sa corner sa Celtics kasi magaling talaga sa corners yung Celtics, diba? At itong mga nakikita nyo ngayon mga tol, galing to nung game 1 na palagi napapasahan ng Celtics yung corners. At ayun na nga, 6 out of 14 sa corners sa Celtics sa game 1. At nung game 2, ayun nga ginawa nga ng Mavericks yung suggestion na si Raul Yeskel. In-anticipate na nila ngayon yung mga pass sa corner. Ayun si PJ Wash, tingnan nyo Kaya kung papasin nyo mga tol, nung game 2 kapag tumulong na sila sa loob, tingnan nyo si PJ Wash Kaya ayan, sa wing na nga lang ipinasa ngayon. At ayan, nakakapag-rotate naman si Papa Luka dyan, tungkab na nga. At nag-work talaga yung strategy na yan mga tol. Ayan, kita nyo barado yung corner, diba? Kaya sa ibabaw na lang ipinasa eh. Kasi mga tol, ang Celtics kapag sa ibabaw, 2 out of 8 lang sa 3 points. Ayan, tungkab na nga. So bakit nag-work yan? Kasi sa to lang mga tol mas madali talaga mag-close out sa ibabaw kasi sa corner kasi sa ibabaw, kaliwat kanan pwede meron tumulong dun no? Kaya contested na nga, tungkab na nga. Okay pa, tinan nyo, yung pinasa naman sa ibabaw, meron nakapag-close out, diba? Kaya kahit sa wing, 3 out of 9 nila sa 3 points sa Celtics. At saka kasi ito pa mga tol yung mga nasa corners, yung mga shooter talaga sa corner eh. Yung mga nasa ibabaw, kumbaga, andyan yung mga second main shooters ng Celtics no?
Okay pa, tinan nyo, si Papa Luka, diba? Ina-anticipate talaga niya yung pasa sa corner. Ayun, sabing na lang ito ipinasa. Pero si PJ Wash, nakapag-rotate naman siya, diba? Kaya tungkab na naman. Kaya makikita mo, kahit kapag sa corner na ipasa, nakakapag-contest na rin ngayon yung Mavericks. Kasi nga, anticipate din nila na ipapasa sa corner yung bola. Mas malapit sila ngayon eh. At malaki talaga yung naging impact niya sa Game 2 mga tol ha. 10 out of 39 lang sa 3 points ng Celtics sa Game 2. 25.6% lang ang baba eh no. Kaya mas naging dikit tuloy yung laban sa Game 2 kaysa sa Game 1 na tambakan. Ayan pa, tinan nyo, sumalaksak, tulong ang weak side corner, tapos kita nyo, nagro-rotate na kagad sila sa weak side. Kasi iba mo na tuloy ipinasa eh, Pero nagpasa-pasa yung Celtics, pero tingnan nyo ha, balik natin ng konti ha. Dapat ito mga tol, si Sander Gafford, nagro-rotate na rin kagad siya eh. Pero ginawa niya, tumambay pa muna siya sandali sa ilalim. Kaya yun, late tuloy siya ng konti sa closeout sa corner, patay ka dyan. Pero para sa akin mga tol ha, continue lang dapat ng Mavericks yung ganyang depensa kasi sabi ko nga sa inyo, magaling talaga sa corners ang Celtics. So kung magagawa nila yung ganito, mas mabilis pa yung magagawa nilang rotation sa mga corners at sa mga wings, edi syempre mas maganda yung ganon. Yan mga tol, simple lang yung defensive adjustment na yan ha. Pero marami talagang hindi nakakapansin ng ganyan. Ang laki talaga na nag-i-epekto nito eh no. From 16 na 3 points sa game 1 yung Celtics, 38% sa 3 points. Sa game 2, 10 3 points na lang yung Celtics eh no. 25% na lang, mababa na talaga eh. Ang laki na naging drop niyan kasi yung 6 na differential niyan, 18 points yan mga tol eh. Kaya hindi tapak yung game 2. At tapos, meron pa nagawang dalawang lucky shot yung Celtics mga tol eh, no? Etong isa, Malabal David na 3 points si Pritchard Denosa. Pamisan-misan! Ang mga 3 points boy nagbabalik! At ito yung isa pa eh, no? Paubos na yung shot lock dito. Binato na lang Redford Boys. 3 points na naman yan eh, 6 points na lucky shot yung Celtics. Kung hindi pumasok yung dalawang yan, malamang mas dikit pa yung laban na to eh. At panghuli mga tol, no? Eto, hindi ko magets kung bakit si Derek Ramsey Lively tumatao kay Jesus Tatum. Bakit ba ha, Coach Kid? Hindi ko maintindihan eh. Kasi hindi naman to galing sa switch eh. Ito talaga yung bantayan eh, O yan, tinan nyo, pinost niya si Derek Ramsey Lively, diba? Dumobble team pa nga. Bakit kailangan mo tumulong? Laki-laki na niya, pambantayin nyo. Kick out tuloy, right for white for 3, patay ka dyan. O yan pa, hindi yan switch mga tol ha. Ang dami tuloy naging assist si Jesus Tatum sa mga ganyang matcha. Parang hindi talaga tama to eh. O yan pa, isang pasa, tingnan nyo kasi naiiwanan palagi si Derek Ramsey Lively mga tol eh, no? So siguro, ibalik na lang ng Mavericks si dating matchup, diba? Si PJ Wash na lang yung tatao kay Jesus Tatum, tapos si Derek Ramsey Lively sa sentro ng Celtics. So yun mga tol, no? Actually, meron talagang pag-asang manalo yung Mavericks sa Game 2 eh, no? Ando na kasi yung adjustment sa depensa. Siguro, i-continue na lang nila yun para sa Game 3. Ang kinulang lang sa adjustment mga tol sa offense talaga eh, no? Kasi ganun pa rin eh. Nagre-relay pa rin sila palagi, nakukuha na lang sila sa switch, tapos mag-isolation na naman sila. Kapag sa Game 3, ganyan pa rin yung ginagawa nila, nako po, kailangan umiscore ng 30 pareho sila Megastar tsaka sila Papa Luka para manalo ni Mavericks, or else malamang mga Taylor Swift na talaga kayo mga Mavericks kayo. O ano pang himagas, mag-leg mga hitar ng Boston Celtics.